Gusto mong kumita gamit ang cellphone mo? Gustong-gusto mong magsimula ng negosyo? Malapit ka ng sumuko at tinatamad ka na rin halos maghanap ng ibang pwedeng pagkakitaan. Wala ka rin kasing perang pampuhunan. Walang pambili ng mga produkto at lalong walang space sa maliit mong kwarto para gawing bodega. Ang sakit sa ulo, mag-isip kung paano magbenta kung merong brand na malakas magbenta at ang natitira na lang sa wallet mo ngayon na pera ay maliit. Pero ang totoo, hindi mo kailangan ng malaking bodega para magbenta. Ang unang-una mong gagawin ngayon ay ang pag-intindi sa konsepto ng dropshipping at print-on-demand gamit ang cellphone na hawak mo ngayon. Imbis na mamili ka ng 500 piraso ng t-shirt o sapatos na hindi mo alam kung mabebenta, ang hahanapin mo ay mga supplier sa mga sikat na online platform na handang magpadala ng produkto diretso sa bumili ng hindi dumadaan sa mga kamay mo. Ang trabaho mo lang sa unang araw ay maghahanap ng 3 supplier na may magagandang review. Pumunta sa physical store nila, tanungin ang may-ari or staff kung pwede mong kuhanan ng mga picture ang produkto nila at i-post ito online o kahit sa marketplace nang may patong na at least 30 to 60% para makover mo rin ang iba mong expenses tulad ng pamasahe papunta sa supplier. Ngayon, turuan kita mag-compute. Pumunta ka sa calculator mo sa cellphone. Kung ang presyo ng supplier sa isang produkto ay 100 piso, i-multiply mo ito sa 0.3. 0.3 dahil 30% ang pinili kong patong. Ang magiging selling price mo ay 130 pesos. Okay na ba yun sa'yo? Depende sa'yo ang patong mo. Kung tingin mo maibebenta mo ito ng doble sa orihinal nitong presyo sa supplier, walang problema. Pero tandaan mo, kailangan nating kumita. Kaya ang presyo or patong mo ay dapat sapat lang sa kakayahan ng mga bibili ng produktong inaalok mo. Kapag may isang tao na umorder sa'yo at nagbayad, doon mo palang bibilhin ang item sa supplier gamit ang pera ng mismong customer at ang supplier na ang bahalang magbalot at magpadala nito habang ang natitirang profit ay naitabi mo na sa bulsa mo nang hindi mo man lang nahahawakan ng box. Ang buong akala kasi ng marami, kailangan may malaki kang kapital at tambak na stock sa bahay para tawaging seryosong negosyante at dyan ka nadadala ng tinatawag nating convenience bias kung saan pakiramdam mo ay mas ligtas kapag nakikita mo ang produkto. Ang totoo, pinapatay ng takot at ng maling kultura ng pagyayabang ang diskarte mo dahil nahihiya kang magsimula sa maliit, nais mong magmukhang malaking kumpanya agad kaya ka natatrap sa utang. Sa lumang sistema, kung may 1,000 piso ka lang, mauubos agad yan sa pamasahe at packing materials pa lang. Pero sa ganitong digital na paraan, ang 1,000 piso mo ay pwede mong gamitin lahat para sa simpleng ads o kaya ay panimulang ikot ng pera para sa unang 2 o 3 order na papasok sa iyo. Kailangan mong basagin ang ugali na naghihintay ng perpektong panahon o malaking swerte dahil ang totoong diskarte sa internet ay ang kakayahan mong maging tulay sa pagitan ng supplier na may bodega at ng mamimili na may pera habang ikaw ay nakaupo lang at nagpapatakbo ng trapiko gamit ang utak mo. Ngayong nakatayo na ang tulay mo at alam mo na ang sistema, dito na papasok ang totoong labanan kung saan marami ang nadadapa sa 2 o 3 linggo. Ang pinakamalaking kalaban mo sa puntong ito ay hindi ang kakulangan sa tulog, kundi ang pressure mula sa mga tao sa paligid mo at ang sarili mong ugali kapag hindi ka nakabenta sa unang 5 araw. Isipin mo ito, kapag nakita ng pamilya o ng mga kaibigan mo na nakatitig ka lang sa screen ng cellphone mo buong araw, ang iisipin nila ay nag-aaksaya ka lang ng panahon. At dyan ka na magsisimulang makarinig ng mga salita na nakakabawas ng gana. Ang diskarte para harapin ang worst case scenario na ito ay ang pagtatakda ng harang sa emosyon mo at ang pagprotekta sa natitira mong maliit na resources sa pamamagitan ng pag-iwas sa ingay ng iba. Huwag mong ipangangalandakan na nagpapatakbo ka ng negosyo. Gawin mo lang ng tahimik gabi-gabi pagkatapos ng trabaho mo o habang natutulog ang mga kasama mo sa bahay para walang puwang ang opinyon nila sa diskarte mo. Sa execution naman, kapag nagsimula nang pumasok ang mga tanong ng mga potensyal na customer, mararanasan mo ang matinding behavioral friction kung saan maiisipan mong sumuko dahil nakakapagod sumagot sa 50 tao na ang itatanong lang naman ay kung magkano ang presyo kahit nakasulat na ito ng malinaw. Ang sikreto dito, para hindi maubos ang mental energy mo, ay ang paggawa ng mga nakahandang templates o script ng mga sagot na may malinaw at madaling intindihing lengguwahe. Para kopya at pasa na lang ang gagawin mo sa bawat magtatanong.
Kung ang gamit mong supplier ay biglang nagkaubusan ng stock, huwag kang magpapanik at huwag mong sasabihin sa customer na wala kang bodega. Ang tamang diskarte ay ang pagkakaroon ng backup na 2 o 3 iba pang supplier na nagbebenta ng kaparehong produkto para kung sumablay ang isa, may sasalo agad na iba nang hindi nalalaman ng bumili. Kalkulahin din natin ang matinding realidad ng handling fee at shipping delays na pwedeng kumain sa kakarampot mong kita kung hindi mo ito babantayan ng maayos gamit ang simpleng lohika. Kung ang isang produkto ay nagkakahalaga ng 200 piso mula sa supplier at ibebenta mo ito ng 500 piso, huwag mong iisipin na may 300 piso kaagad na malinis na income dahil kailangan mong ibawas ang bayad sa transfer fees ng digital wallet mo at ang posibleng return ng customer kung sakaling magbago ang isip nila. Magtabi ka palagi ng kahit 50 piso mula sa bawat benta para sa tinatawag nating emergency fund ng digital store mo para kung sakaling may magsauli ng item o magkaroon ng aberya sa courier, may pandikit ka sa butas nang hindi mo kailangang galawin ang perang pangkain ng pamilya mo. Ang pagpupursigi sa ganitong negosyo ay hindi parang karera na kailangang mabilis ka agad sa unang linggo. Ito ay laro ng dahan-dahang pag-ipon ng maliliit na panalo habang natututo kang magmaniobra sa mga maliliit na aberya na kusang dumarating sa bawat araw na nagbubukas ka ng tindahan. Kapag nalagpasan mo ang unang buwan at nakikita mo nang umiikot ang pera, oras na para pag-usapan ang pagpapalaki ng kapasidad mo nang hindi ka pa rin bumibili ng sarili mong truck o nangungupahan ng pwesto. Ang susunod na antas ng laro ay ang paglipat mula sa pagiging mano-manong taga-kopya ng order patungo sa paggamit ng mga automation tools na pwedeng mag-asikaso ng pagpasa ng detalye sa supplier habang ikaw ay natutulog. Isipin mo, kung sa simula ay kaya mong mag-asikaso ng 5 order sa isang araw gamit ang sarili mong mga kamay, ang layunin mo sa ikatlong yugto ay makapagproseso ng 50 order sa loob ng 1 oras sa pamamagitan ng pag-set up ng mga system na direktang nag-uugnay sa tindahan mo at sa system ng kapartner mong distributor. Sa paraang ito, pinalalaki mo ang iyong income at ang tinatawag nating time wealth, kung saan mas marami ka ng oras para mag-isip ng mga bagong produkto at estratehiya, habang ang makinarya ng internet ang gumagawa ng mabigat na trabaho para sa iyo. Dito mo na rin sisimulan ang pagbuo ng sarili mong brand identity gamit ang custom packaging na pinapayagan ng ilang malalaking supplier, kung saan kahit sila ang nagbabalot, ang nakatatak sa box at sa tape ay ang pangalan ng kumpanya mo. Ang lohika sa likod nito ay simple lang, pero napakalakas. Dahil kapag nakita ng mga customer na profesional ang hitsura ng paketeng natanggap nila, mas madali silang mauulit bumili. At mas maluwag sa loob nilang magbayad ng mas mataas na halaga sa mga susunod mong ilalagay na paninda. Huwag mong kukunin ang kinikita mo para bumili ng bagong motor o mamahaling sapatos. Ang bawat piso na sobra ay dapat bumalik sa sistema para sa mas malawak na marketing at para sa pagsubok ng mas maraming kategorya ng produkto na may mas matataas na margin ng income. Pinapalawak mo ang imperyo mo gamit ang perang galing mismo sa merkado, kaya kahit magbago ang algorithm o magkaroon ng matinding kompetisyon, ang pundasyon ng negosyo mo ay nananatiling matatag dahil hindi ka nakatali sa iisang produkto o sa iisang supplier lang. Tanungin mo ang sarili mo kung hanggang kailan mo gustong maging tagapanood lang ng mga taong umaasenso sa internet habang ikaw ay nagdadahilan na wala kang bodega o puhunan. Ang teknolohiya ay nagbigay na sa iyo ng pagkakataon na pumantay sa mga dambuhalang korporasyon gamit lang ang diskarte, tiyaga at ang cellphone na kasalukuyan mong inaaksaya sa walang kwentang panonood kung saan-saan. Wala nang puwang ang mga excuses mo ngayon dahil alam mo na ang eksaktong sistema ng pagbebenta ng walang tinatagong stock sa bahay. Alisin mo ang takot, simulan mo ang paghahanap ng supplier ngayon, at patunayan mo sa sarili mo na kaya mong magbago ng takbo ng buhay sa pamamagitan ng purong diskarte at lakas ng loob.